Maagang gumising si Mang Rodel. Tulad ng dati, bitbit niya ang mga karneng inangkat mula sa kanyang pinagkukunan sa bayan. May mga hiwa ng baboy, baka, at pati na rin manok. Ito ang mga karaniwang laman ng kanyang pwesto sa palengke ng San Isidro. Ilang taon na siyang nagtitinda roon. Sa una, maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Kilala siya sa pagiging malinis, tapat sa timbang, at palakaibigan sa suki. Pero ngayong taon, tila may kakaibang lamig ang hangin sa palengke. Hindi dahil sa panahon, kung hindi sa kawalan ng benta. Halos kalahating oras na ang lumilipas, pero ni isa ay walang lumapit sa kanya. Napansin niya rin na mas marami na ang bagong pwesto sa paligid. Makikintab ang mga stall, may pa-freezer pa, at kung minsan ay may pa-discount pa na paanunsyo. Ang mga mamimili, syempre ay doon nagsisiksikan. "Rodel, matumal na naman ba?" Tanong ni Mang Enoy, isang matandang tindero rin ng karne. "Tila ganyan talaga pare. Simula noong dumami na ang bagong tindero, mas mura pa ang binibenta nila. Iniisip ko nga baka naman imported ang mga karne nila o may palaman yang timbangan." Sabay tawa ni Enoy, pero si Rodel ay hindi natawa sa pulang kanyang pagdududa. Dumaan si Aling Glo. Dati araw-araw siyang bumibili kay Rodel, pero ngayon, dumiretso na siya sa bagong pwesto sa dulo, hindi man lamang lumingon. Pinagmasdan ni Mang Rodel ang kanyang mga paninda. Ilang bahagi ay medyo namumuti na, hindi na sariwa. Kahit paanong ayos at tabas niya sa hiwa ng karne, halata pa rin ang amoy at kulay. Isang araw pa, at baka kailanganin na niyang itapon ang lahat ng ito. "Sayang naman," bulong niya sa sarili. "Puhunan rin ito. Kailangan kong makagawa ng paraan." Habang pinupunasan niya ang mesa ng yelo, may sumagi sa kanyang isipan, ang paggamit ng kaunting dugo o food coloring, para naman magmukhang bago ang karne. Narinig niya na ito sa ibang tindero. Ayaw man niyang umamin, pero alam niya na may ilan sa palengke na matagal nang ginagawa yon. Tumingin siya sa paligid. Wala si Aling Tess na madalas na mag-inspeksyon. Tahimik ang lugar. Malapit ng magtanghalian, pero wala pa rin siyang nabebenta ni 1 kilo. Naalala niya ang anak niyang si Rica. May proyekto raw sa paaralan. May hinihinging bayad. Ang misis naman niya ay may iniindang ubot-sipon at baka kailangan ng daling sa ospital. Pero ang nakakadismaya, dahil sa dulo ng lahat ng ito ay wala pa rin kita. Napabuntong hininga na lamang siya. "Anong gagawin ko?" tanong ni Rodel sa sarili. Bumalik siya sa kanyang pwesto at sa sulok ng kanyang kahon, kinuha ang isang lumang plastik ng dugo mula sa huling katay. Pinagmasdan niya ito at sa loob-loob niya ay may umuusbong na tukso. Tukso ng kaligtasan, tukso ng kinabukasan, tukso ng kasinungalingan. Ngunit sa puntong iyon, wala pa siyang desisyon. Dahil 1 araw pa lang naman na matumal ang benta. Baka bukas ay bumalik na rin ang kanyang swerte. Pero walang kasiguraduhan. Kaya naman si Rodel, sa kanyang katahimikan, ay dahan-dahan siyang nilulunod ng takot at ng kagustuhang mabuhay. Kinabukasan, muling bumalik si Mang Rodel sa palengke. Madilim pa lang ay gising na siya. Dala ang mga karne mula sa huling katay 3 araw nang nakakalipas. Bagaman malamig ang yelo, alam niyang hindi na ito ganoon kasariwa. May bahagyang pagbabago na sa amoy, at ang kulay ng laman ay hindi na kasing kintab ng kahapon. Nakatitig siya sa kahon ng mga karne habang inaayos ito sa mesa. Wala pa ring suki sa umaga, at kahit ilang beses na niyang inayos ang display, ay walang lumalapit sa kanya. "Parang Rodel," sabay tapik sa kanya ni Mang Tonyo, isang kasamaang tindero. "Oh, ikaw pala, Tonyo. Maaga ka rin?" "Aba, kailangan eh. Pag naubusan ng suki, kailangang maaga.
Sabay tawa ni Tonyo, pero mapapansin ang mga karne sa kanyang pwesto. Makula-kula, parang bagong katay. Ganyan ba talaga kabago yan? Tanong ni Rodel, hindi mapigilang mangusisa. Ngumiti si Tonyo. Sikreto lang natin to pare ha. Babad sa bagong timpla yan. May konting kulay lang, saka yelo. Tiyak na magmumukhang sariwa. Hindi naman nagrereklamo ang mga suki. Napako sa kanyang isipan ang sinabi ni Tonyo. Huwag ka lang lalagpas ng 2 araw. Pag nakulayan mo na at maayos na ang hiwa, ayos pa rin yan. Mas okay kaysa itapon. Sayang ang puhunan, hindi ba? Tumango-tango si Rodel. Pilit na inuunawa ang sinasabi. Parang may kumalabit sa likod ng kanyang isipan. Alam niyang mali ito, pero paano na ang kanyang pamilya? Pagkatapos ng usapan, bumalik siya sa kanyang pwesto. Doon inilabas niya ang kahapon pang ideya. Ang lumang plastik ng dugo. Ibinuhos niya ang kaunti sa isang mangkok. Hinaluan ng tubig at yelo. Kumuha ng peraso ng baboy at ibinaon doon. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, nilabas niya ang karne at tinignan. Mas matingkad na ang kulay nito. Halos hindi mo naiisiping 3 araw na iyon. Inayos niya sa tray. Pinunasan ang gilid ng mesa at saka naghintay. Ilang saglit pa ay may lumapit sa kanya. Hoy, Mang Rodel, parang bagong katay ata ngayon to ah. Sabi ng isang matandang suki, si Aling Mercy. Maaga pa kasi, kaya magaganda pa ang hiwa. Mabilis niyang sagot at pilit na pinapanatili ang natural na tono. Bumili ito ng 1 kilo. Sumunod pa ang isa. At pagkalipas ng 1 oras, 3 suki na ang nakabili sa kanya. Sa unang pagkakataon sa ilang araw, nakaramdam siya ng ginhawa. Baka ito na ang sagot, bulong ni Rodel sa sarili, habang iniabot ang bayad ng isa pang customer. Ngunit sa bawat kilong lumalabas sa kanyang mesa, ay mayroong kapalit, ang unti-unting pagtiklop ng kanyang konsensya. Hindi pa rin siya ganap na panatag. Sa tuwing titingin siya sa kanyang mga kamay, ay parang may bakas na panlilinlang. Kaunting tulong lang sa negosyo, hindi naman siguro masama. Pilit niyang pangangatwiran. Ngunit alam niyang nagsisimula na siyang dumausdo sa isang madulas na landas. At ang unang hakbang na ito, kahit maliit, ay maaaring maging simula ng isang mas malaking pagbagsak. Lumipas ang 1 linggo, at tila unti-unting bumabalik ang swerte kay Mang Rodel. Ang mga karne sa kanyang pwesto ay laging mukhang bago, makintab at kaakit-akit sa mga mata ng mga mamimili. Salamat na lang sa bagong diskarte niya. Babad sa dugo, konting food coloring, at ayos na hiwa. Hindi na siya halos nagtatapon ng tira-tira. Halos lahat ay naibebenta at nauubos araw-araw. Minsan, ay nakakaubos pa siya ng paninda bago magtanghalian. Ganoon kalakas ang kanyang paninda ngayon. Rodel, mukhang bumabalik na ang dati mong mga suki ah. Puna ni Mang Tonyo habang nag-ayos ng paninda. Oo nga pare, siguro ay kailangan lang talaga ng kaunting tiyaga at kaalaman. Sagot niya habang pinupunasan ang mesa. Hindi na makatingin ng diretso sa kausap. Napansin na rin ni Rodel ang masayang pagbabalik ng sigla sa kanyang pamilya. Si Rica ang kanyang anak ay masigla na ulit sa eskwela. Hindi na sila nag-aalala sa pambili ng proyekto o pamasahe. Si Aling Beth naman, ang kanyang asawa, ay mas kampante na sa bahay. Kahit meron itong sakit, ay nakakapagpahinga ito at nakakakain ng masustansya. Minsan, ay may sobrang kita pa. Isang Sabado, bumili siya ng bagong rice cooker para sa bahay nila. Nang makita ito ni Rica, napayakap siya sa ama. Salamat po, Itay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rodel ang mainit na kaligayahan. Hindi dahil sa gamit, kung hindi sa pakiramdam na muli siyang nakakatugon sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit sa bawat gabi, habang nagpapahinga siya at naiidlip, may bumabagabag sa kanyang isipan. Sa kanyang panaginip, tila may mga anino ng tao na nagtataas ng tinig. Suki niyang si Aling Mercy, si Mang Enoy, at si Tonyo. Lahat ay nakatingin sa kanya.
Galit na galit ang mga mata. Hindi kami ang niloko mo, kung hindi ang tiwala namin. Isang tinig ang sumisigaw. Dahil doon ay nagising siya habang pawisan. Nanginginig. Hinahabol ang kanyang hininga. Panaginip lang pala. Bulong niya. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Isang araw sa palengke, napansin ni Mang Rodel ang isang batang tindero sa bagong pwesto katabi niya. Baguhan, halatang kabado pa sa mga kilos. Malinis ang kanyang karne at halatang walang halong pandaraya. Sariwang-sariwa po ito, kuya. Kagabi lang po kinatay sa bayan. Buong siglang alok ng binatilyo sa isang mamimili. Pinagmasdan siya ni Rodel. May parte sa kanyang dibdib na tila kumirot. Paalala ng kung sino siya noong hindi pa siya nasusubok ng tukso. Dumaan muli si Aling Mercy. Rodel, masarap ang luto ko kahapon, pero parang may kakaiba sa karne mo. Masyadong mapula. Parang ewan. Napangiti si Rodel. Pilit. Baka sa timpla lang yan, Nay. Minsan kasi nag-iiba depende sa gulay o sa mantika. Tumango ang matanda, ngunit hindi kumbinsido. Habang nagliligpit ng gamit sa hapon, natanaw niya ang ilang bahagi ng karne na hindi na ibenta. Tulad ng dati, nilagay niya ito sa balde at binabad sa kanyang timplang dugo. Ayusin niya ito kinabukasan at ibebentang muli tulad ng nakasanayan nitong mga araw. Sa bawat patak ng dugong bumabasa sa mga karne, may kasabay na tanong sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya makakalusot. Malinsangan ng umaga. Habang nag-aayos si Mang Rodel ng kanyang paninda, napansin niya sa refleksyon ng salamin sa harap ng karinteriya sa tapat ang kanyang anyo. Madungis. Pagod ang mga mata at tila mas tumanda ng ilang taon sa loob lamang ng ilang linggo. Tinitigan niya ang sarili. Saglit na uminto ang kanyang kamay sa paglalagay ng karne sa tray. Magsalamin ka nga, Rodel. May hina niyang bulong na para bang kausap ang sarili. Sa gitna ng pagmamasid, bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na nagsisimula pa lamang siya bilang tindero. Simula sa maliit na pwesto, ay palagi siyang tapat. Wala siyang ibang inaalok kung hindi ang tunay na bagong katay. Walang timplang kulay, walang daya. Naalala niya pa ang mga suki na minsang nagpapasalamat sa kanya dahil sa kalidad ng kanyang mga produkto. Bumalik ka, Mang Rodel. Kahit gaano ka mahal, basta't alam naming tapat ka. Sabi ni Aling Mila noon. Ngunit ngayon, ibang Rodel na ang naroon. O at may mga suki pa rin, pero hindi na dahil sa tiwala, kung hindi sa panilinlang na walang kaalam-alamang mga mamimili. Habang nililinisan niya ang kutsilyo, lumapit ang batang tindero na katabi niya. Si Lando, isang 18 anyos na bagong salta sa palengke. May dalang pandesal at kaping mainit. Kuya Rodel, kape ho muna tayo. Pasalubong ko. Sabay abot nito ng baso. Napangiti si Rodel. Salamat, iho. Kamusta ang benta mo? Okay lang naman po. Kahit konti lang ang pumibili, masaya na rin. Basta't alam kong maayos ang karne, ayos na sa akin yun. Hindi na nakasagot agad si Rodel. Tila may dumaan na kuryente sa kanyang dibdib. Simple lang ang sinabi ni Lando, pero parang may bigat na dumapo sa kanyang balikat. Mula sa isang bata, narinig niya ang salitang matagal nang hindi naririnig, ang katapatan. Maya-maya'y lumapit si Aling Tess, isang opisyal na nangangalaga ng kalinisan sa palengke. Sinipat ang kanyang karne, inamoy at tinitigan. Parang medyo mapula ang karne mo. Sariwa pa talaga yan, Rodel? Tanong nito. Ngumiti si Rodel. Bagyang kinakabahan. Opo, ma'am. Maaga po kasi akong kumuha ng tinda. Tumango si Aling Tess, pero hindi sigurado sa kanyang titig. Umalis ito nang walang imik. Nang gabing iyon, habang nasa pagkainan ng pamilya ni Rodel, masaya silang nagkikwentuhan. Ngunit si Rodel ay tahimik. Sa isip niya ay paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng batang si Lando, ang refleksyon sa salamin, at ang tanong ni Aling Tess. Matapos magugas ng pinggan, muling naupo si Rodel sa labas ng bahay. Pinagmasdan ng dilim. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Anong ginagawa ko?
Tanong niya sa sarili. Pangarap kong mapabuti ang pamilya ko, pero hindi sa ganitong paraan. Habang nakaupo, muling bumalik ang alaala ng kanyang yumaong ama. Dati itong magsasaka, marangal at tapat sa trabaho. Anak, kahit mawalan ka ng kita, huwag kang mawawalan ng dangal. At doon, sa katahimikan ng gabi, habang malamig ang simoy ng hangin at walang ibang tunog kung hindi ang kuliglig, nagsimulang kumiskis ang pagdududa sa kanyang konsensya. Mas malalim at mas malakas, ngunit ang tanong ay kung handa ba siyang makinig? Lunes ng umaga, karaniwang abala ang palengke, pero may kakaiba sa kilos ng mga tao. May bulong-bulungan, may mga nagtitipong tindero sa isang sulok, at ang iba'y panay ang tingin sa paligid na parabang merong inaabangan. Habang inaayos ni Mang Rodel ang kanyang mga karne, nilapitan siya ni Tonyo. May dala itong dyaryo, bukas sa pahina ng balitang lokal. Pare, nabasa mo na ba to? Sabay abot ng pahayagan. Tinignan ni Rodel ang artikulo. Delikadong karne, nabuking sa ilang palengke sa bayan ng San Isidro. Pagkakabasa niya, may mga litrato ng karne na mukhang minanipula ang kulay. Ayon sa balita, may ilang mamimili raw na nagreklamo ng pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan patapos kumain ng karne na hindi halatang panis, ngunit may kakaibang lasa at amoy. May nagpa-laboratory test daw, dagdag ni Tonyo. Nako, kapag napatunayang may pangpakulay o expire na ang karne, kakasuhan daw ang tendero. Nanlamig ang batok ni Rodel, parang tinamaan ng matalim na kutsilyo ang kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinabalik ang dyaryo. Nako, siguro sa ibang palengke yan, pilit niyang sabi, bagamat halatang hindi kumbinsido kahit siya mismo. Sa gilid ng mata niya, nakita niya si Aling Mercy, nakaupo sa bangko. May hawak na puting supot. Lumapit si Lando. May dalang bote ng tubig. Iniabot kay Aling Mercy. Suki mo yan, hindi ba? Tanong ni Tonyo. Narinig ko na masama raw ang pakiramdam niya kagabi. Ang ulam nila ay sinigang na baboy. Hindi makapagsalita si Rodel. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa basag na salamin. Anumang hakbang ay maaaring magdugo. Nang hapon na iyon, dumating si Aling Tess, kasama ang dalawa pang staff na may bitbit na mga folder at checklist. May inspection tayo ngayon, maiksing sabi nito. May utos ang munisipyo. Kailangan namin kumuha ng sample ng karne sa bawat pwesto. Mabilis ang kilos nila. May kinuwang hiwa mula sa mesa ni Rodel. Inilagay sa sealed container. Nilagyan ng label. Salamat po, Mang Rodel. May feedback po kami sa mga susunod na araw. Sambit naman ang kasamang staff. Wala siyang nasabi. Tumango lamang siya. Pilit nang umiti. Pero sa loob-loob niya, gumuho na ang lahat ng kinatatayuan niya. Pagka-uwi niya, tahimik ang hapunan. Si Rika ay abala sa assignment. Si Aling Beth naman ay tahimik rin. Napansin ni Beth ang pagkabagabag ng asawa. Rodel, may problema ka ba? Tanong nito. Hindi siya kaagad sumagot. Tinignan niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang anak niyang masigla at ang tahanang matagal na nilang pinaghirapan. Wala naman. Mahinang tugon niya, pero alam niyang hindi na siya makapagtatago sa matagal na panahon. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang karne, ang mga pandaraya, ang posibilidad ng reklamo, kaso at kahihiyan. At sa kadiliman ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang konsensya. Ito ba ang kapalit ng ginhawa? Ang pagkawasak ng dangal? Makalipas ang 3 araw, habang abala si Mang Rodel sa kanyang pwesto, lumapit sa kanyang 2 lalaki na may ID na mula sa munisipyo. Kasunod nila si Aling Tess. Seryoso ang mukha. Tumikil sa kilos si Rodel at mabilis na kinabahan. Mang Rodel, sabi ng isa, may resultang lumabas galing sa food testing. Kailangan po naming ipatawag kayo sa opisina. May kinalaman po ito sa sample ng karne mula sa inyong pwesto. Bakit? Ano bang problema? Tanong niya.
bagamat alam na niya sa puso niya ang sagot. May natuklasang sintetikong kulay sa sample. Ibig sabihin po, may karne kayong ibinebenta na pinapalabas na sariwa gamit ang hindi natural na paraan. Delikado ito lalo na kung panis na ang laman. Para siyang pinagbagsakan ng langit at ng lupa. Lahat ng sigla niya ay bigla na lamang nawala. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa ibang tindero. Pati na rin ang mga suki niyang dumadaan-daan na lamang ngayon sa kanyang harapan. May karampatang investigasyon ito at posibleng suspensyon ang inyong permit. Maaari ring magsampa ng reklamo ang mga naitalang biktima. Dagdag pa ng opisyal. Tumango si Mang Rodel. Hindi na makatingin ng diretsyo. Wala na siyang palusot. Ang panlilin lang na akala niya solusyon ay unti-unti nang bumabalik sa kanya bilang isang mabigat na bangungot. Sa bahay, hindi niya naitago ang balita. Habang nakaupo sa hapagkainan, sinabi niya kay Aling Bet ang lahat, mula sa paglalagay ng kulay, pagbababad sa lumang dugo, hanggang sa inspeksyon at investigasyon. Tahimik lamang si Aling Bet. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit, pero ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko inaasahan to, Rodel. Mainang sabi niya. Lagi mong sinasabi sa anak mo na maging tapat, pero ikaw mismo, ikaw ang unang tumalikod. Naluwa si Rodel. Pero ginawa ko lang naman yun kasi natatakot akong mawalan tayo. Ayokong makita kang nagkakasakit na walang panggamot. Ayokong makita si Rika na walang pamasahe. Hindi ko na alam ang tama sa mali. Pero mas malaki ang mawawala kung mawala ang tiwala sa iyo ng tao. Sagot ni Beth. At higit sa lahat, ng sarili mo. Kinabukasan, hindi na muna nagtinda si Rodel sa palengke. Humarap siya sa barangay at sa opisina ng munisipyo para sa isang investigasyon. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Buong-buo at walang palusot. Hindi ako humihingi ng awa, sabi niya sa harap ng komite. Ang hinihiling ko lang ay pagkakataong itama ang lahat. Masakit pong mawalan ng kita, pero mas masakit ang mawalan ng dangal. At ngayon ko lamang tunay na naunawaan yun. Ang kanyang lisensya ay sinuspinde ng 1 buwan at pinagmulta siya ng halagang mabigat. Ngunit makatarungan naman. Sa pang-ulit ng paglabag ay tuluyan na siyang matatanggal sa palengke. Habang papauwi, magaan ang kanyang pakiramdam sa kabila ng parusa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya takot sa salamin. Hindi niya ikinakaya ang sariling refleksyon. Doon niya naisip, mas mahalaga pala ang tamang landas, kahit mahirap, kaysa sa maling daan na madaling tahakin. Matapos ang ilang linggong suspensyon, muling bumalik si Mang Rodel sa palengke. Bitbit niya ang matandang kariton, ilang bagong kutsilyo at isang desididong puso. Ang dating makintab at malarosas na karne ay pinalitan na ng totoong bagong katay. Walang timpla, walang pampakulay. Hindi kasing kinis ng dati ang ayos, hindi rin kasing dami ng mga mamimili. Marami pa rin ang nagdadalawang isip at may mga umiiwas na sa kanyang pwesto. Ngunit may ilang nanatili tulad ni Aling Mercy. Rodel, sigurado ka bang sariwa na talaga yan ngayon, ha? Tanong ng matanda. May halong biro ngunit may lalim ang tono. Ngumiti si Rodel. Tapat ang tingin. Oo naman ho, Aling Mercy. Hindi ko na po ulitin ang pagkakamaling yon. Hinding-hindi na. Tinanggap ni Aling Mercy ang karne. At bago siya umalis, ay nagsabi ng isang bagay na tumimo sa puso ni Rodel. Masarap ang luto kung may kasamang konsensya. Maya-maya ay dumaan si Lando. Nagulat si Rodel nang bigla itong lumapit at nag-abot ng kapeng mainit. Tulad pa rin ng dati. Kuya Rodel, sabi ni Lando, lahat tayo ay nagkakamali, pero hindi lahat ay may tapang na aminin yon at bumangon muli. Kaya bilib po ako sa inyo. Kayo po ang tutularan ko. Napayuko si Rodel. Pinigilan ang pagluha. Salamat, iho. Hindi ko man kaagad nakita ang tama. Natuto naman ako, kahit sa mahirap na paraan. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahang bumabalik ang sigla ng kanyang pwesto. Hindi dahil sa diskarte o pandaraya, kung hindi dahil sa tiwala. Hindi na siya nangangamba kapag may dumadaan na inspektor.
Hindi na rin siya ginagambala ng panaginip sa gabi. Mas naging malapit na siya sa mga kasamaang tindero. Tinuruan pa niya ang ilang baguhan kung papaanong mag-ayos at magtabas ng karne. At kung papaanong alagaan ang produkto. At paano irespeto ang bawat mamimili. Isang araw, tinawag siya ng leader ng asosasyon ng mga tindero sa palengke. Rodel, wika nito. Gusto ka sana naming hilingan na maging isa sa mga tagapayo para sa mga bagong set ng tindero. Isa ka sa ehemplo, hindi dahil sa hindi ka nagkamali, kung hindi dahil sa mas pinili mong ituwid ang mali. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan ng ganitong pagtingin sa kanya matapos ng lahat ng ginawa niya. Ngunit ngumiti siya at tinanggap ito ng buong puso. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako, pero kung may maituturo ako mula sa pagkakamali ko, ay gagawin ko. At doon niya lubos na naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagbangon. Ang hindi lamang bumalik sa dati, kung hindi ang lumampas pa, dala ang aral ng kahapon. Sa pagkainan ng kanilang tahanan, mas masaya ang samahan. Si Rika ay masigla sa pag-aaral. Si Aling Bet naman ay masigla na. At si Rodel, tahimik ngunit puno ng dangal. Muli siyang naging haligi ng kanilang pamilya. Hindi lamang sa salita, kung hindi pati na rin sa gawa. Ilang buwan ang lumipas matapos muling makapagtinda si Mang Rodel. Naging abala na naman ang palengke sa araw-araw. Muling bumalik ang kanyang kita, pati na rin ang kanyang mga dating suki. At masaya siyang tinatanggap ang bawat pagbabalik ng may pagpapakumbaba. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na pagbabago ay hindi sa dami ng kanyang benta, kung hindi sa lalim ng kanyang pagkatao. Isang araw, inimbitahan si Rodel na magsalita sa seminar ng mga bagong tendero ng karne. Hindi siya sanay na magsalita sa harap ng marami, ngunit tinanggap niya ang paanyaya. Sa maliit na bulwagang iyon, humarap siya sa harap ng mga baguhang tendero na tulad niya noon. May pangarap, may takot, at may tukso sa madaling kita. Magandang araw sa inyong lahat, panimula niya. Hindi ako narito para magturo ng teknik sa pagbebenta, kung hindi para magbahagi ng isang pagkakamali na muntikan ng sumira ng buhay ko at ng aking pamilya. Tahimik ang buong silid habang ikinikwento niya kung papaano siyang naapektuhan ng matumal na benta at kung papaano siyang bumigay sa tukso ng pandaraya. Katulad na lamang ng pagpapakulay sa lumang karne, pagbababad sa dugo para magmukhang bago, at pagtalikod sa prinsipyo. Sa kabila ng lahat ng iyon, bumalik sa akin ang bawat pandaraya ko, sabi niya. Sa sakit ng tiyan ng suki, sa investigasyon ng munisipyo, at sa kahiyang hinaharap ko sa sarili kong pamilya. Napatingin siya sa mga mata ng mga tagapakinig. May ilan na tila nakarealize. May ilang mga tila nakarelate. May mga nakatungo. May mga seryoso ang tingin. Pero higit sa lahat, natutunan ko na may mga bagay na mas mahalaga sa kahit ano pang tubo. Tiwala ng tao, respeto sa sarili, at dangal ng pamilya. Isang mabigat ngunit makahulugang katahimikan ang sumunod. Nang matapos siya, sabay-sabay ang palakpakan, hindi bilang isang bayani, kung hindi bilang isang taong nagkamali, nagsisi, at muling bumangon. Pagbalik niya sa pwesto, may isang matandang lalaking lumapit. Bit-bit ang dalang bata. Siya ang apo ko. Anak siya ng anak ko. Wika nito. Turuan mong bumili ng karne. Gusto ko siyang matutong makilala ang tunay na sariwa. Kasi ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Nanlaki ang mga mata ni Rodel. Sa kabila ng kanyang nakaraan, may mga taong muling nagbukas ng tiwala sa kanya. Doon niya naunawaan na ang totoong pagbawi ay hindi sa panlabas na anyo, kung hindi sa paninindigan ng loob. Sa bahay habang pinapanood niya si Rika na nag-aaral at si Beth na naghahanda ng hapunan, napangiti si Rodel. Wala mang marangyang sasakyan o malaman siya na bahay. Batid niyang higit pa sa ginto ang meron siya, ang panibagong pagkatao na tinahi ng pagsisisi at pinatatag ng aral. Anak, sabi niya kay Rika, paglaki mo, tandaan mo ha, na kahit gaano kahirap ang buhay,
Wag na wag mong ibebenta ang katapatan kasi yan lamang ang hindi mawawala kahit na anong mangyari. At sa araw na yon, habang papalubog na ang araw sa palengke, si Mang Rodel ay hindi na basta tindero na lamang. Isa na siyang huwaran. Isang buhay na patunay na ang dangal, minsang mabasag man, ay kaya pa ring buuin, basta't may tapang at tapat na pusong nagsisisi. Makalipas ang ilang pang mga taon, tuluyan nang nakilala si Mang Rodel hindi lamang bilang isang tindero ng karne, kung hindi bilang tagapagsalita sa mga programa para sa mga maliliit na negosyante sa kanilang bayan. Tuwing may seminar o pagtitipon ng mga bagong negosyante sa palengke o pati na rin sa mga barangay, madalas siyang inaanyayahan para magsalita patungkol sa etika sa pagninegosyo. Isang bagay na minsan niyang napabayaan, ngunit ngayon ay buong tapang niyang ipinaglalaban. Sa isang panibagong seminar, habang siya'y nakatayo sa entablado, nakita niya sa mga upuan ng mga kabataan na naghahanap buhay, mga inang naglalako, at ilang mga matatandang nag-uumpisa pa lamang na magtinda. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang dating sarili, puno ng pangarap, ngunit takot at madaling matukso. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rodel, isang dating tindero ng karne na sumubok na mandaya para lamang kumita. Panimula niya. Pero alam nyo, sa bawat pandaraya ay may kapalit at hindi lang laging pera ang mawawala, kung hindi ang tiwala ng mga taong pinakamahalaga sa atin. Pagkatapos ng seminar, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Tatay ko po ay may pwesto rin sa palengke. Lagi po niyang ikinikwento ang kwento nyo. Sabi niya, kahit madapa, basta't bumangon lang, ay merong pag-asa palagi. Ngumiti si Rodel at marahang tinapik ang balikat ng bata. Yan ang dapat natandaan mo, iho. Hindi kailanman huli ang magbago. Pero habang maaga pa, piliin nyo ng maging tapat. Kasi mas magaan ang puso at mas payapa ang buhay kapag ganon. Sa kanyang puso, patig niya na hindi na mabubura ang pagkakamaling nagawa niya noon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, binubuo niya ang bagong imahe ng sarili. Hindi bilang isang perpekto, kung hindi bilang isang taong nagsikap na ituwid ang kanyang pagkakamali. At sa tuwing sinasariwa niya ang nakaraan, hindi bilang kahiyan ito sa kanya, kung hindi bilang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kita, kung hindi sa kalidad ng pagkatao.